RH52, meron daw binabantayan dyan sa EDSA Shrine. Ano ba sitwasyon yan sa EDSA Shrine? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, kami rin, wala rin makausap sa... Ano ba nangyari? Ikaw ang naka-assign sa PNP. Ano ba yan? Meron bang no-talk policy ngayon ng PNP? Dalawang araw na, katunying ka Jerry mula nung mangyari yung arrest. Pero maliban doon sa nag-iisa nilang press statement, kahit nakatambay kami lahat sa press office dyan sa PNP headquarters, wala pa rin nagsasalita dyan sa ngayon. Kahit si General Jane Fajardo na andun mismo sa site nung mangyari yun? Si General Nick Torre. Wala. Totoo pa lang pinusasan niya si dating ES Mijaldea, ano? Yan ang binabagit ni napanood ko yung video. Napanood ko yung video. May video pala talaga. Dahil yun yung mga parte. Posas, mga alas 8:30 na, 'di ba? Alas 9 nung mag-alas 9 nung maisakay sa eroplano. Mga alas 8:30 na nakatayo na silang lahat. Mukhang ipinipilit pa ng dating Pangulo na papasukin si VP Sara na kanyang siya daw magiging lawyer. Sa tagal ng mga paghihintay doon, nakaharang, laki kasi ni ES Mijaldea. Para siyang bodyguard. Nung lalapitan na, nung parang didikit na si General Torre, parang nakaharang no? Kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. At ayun, binasahan ng ang bilis pala magbasa ng Miranda rights ni General Nick Torre. Pati si Mijaldea binasahan ng Miranda rights Kaya nga for obstruction of justice, sabi niya. Maraming mga dapat sagutin. Tama kayo, Anthony, Jerry. At sa pagkakaalam ko, kahapon ay mukhang may pulong. May isang conference na dinaluhan itong mga talking heads ng PNP. I don't know kung may kasama rin sa ibang security sector groups, pero ang PNP ay may conference na kahapon. At even after that ay wala pa rin nagsasalita hanggang sa mga oras na ito. Maliban dito sa nakausap ng PNP reporters na nagsabing 24/7 nagwardyado ng pambansang pulisya itong EDSA Shrine dito yan sa boundary ng Quezon City at Mandaluyong sa impormasyong mayroon pa rin posibleng magtipon na pro-Duterte supporters sa mga susunod na araw. Ayon sa hepe ng Metro Manila Police, NCRPO, si Police Brigadier General Anthony Abirin, ay patuloy silang nakabantay sapagkat mayroon pa rin silang hawak ng mga ugong na umanay programa na isasagawa dito in particular sa bahagi dito ng EDSA. Ginawa niyang pahayag kahit general peaceful ang sitwasyon, hindi lamang sa NCR, batay yan sa assessment na inilabas ng PNP kahapon. Pakinggan natin si General Abirin. Yun nga lang, may monitor po tayo na alleged public assemblies in the coming days, pero it's just a news po na hindi pa po na mabalidate. Ngayong umaga, pagbalik natin dito, napansin natin nandito pa rin, syempre, yung Civil Disturbance Management Teams na NCRPO. Batay naman sa area security ng QCPD na ating nakakwentuhan kanina. Wala namang naging pagtitipon dito sa Magdamag, maliban doon nga sa Catholic Mass ng Clergy for Good Governance para sa mga biktima ng drug war kahapon niya ng umaga. Nakapwesto pa rin dito ang District Mobile Force Battalion. Abaganda pa rin umalalay itong Eastern Police District sakaling kailanganin. Wala pang impormasyon kung hanggang kailan nakataas itong heightened alert, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Ay tinaas noong araw na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.